ang dami ko natutunan sa commute na nadukutan na ako, nahulog bariyagang na ako, nabuksan na yung bag ko, lahat Oh my yun. So gosh. parang na-expose agad ako ng maaga sa outside world. Oh, Outside world. Yeah. And it wasn't easy ha. Yung kalbaryo pa lang ng pagbiyahe pa lang. At Tama. estudyante pa lang siya Yes. noon. So, walk us through nung nag-shift na yun. Yung parang, yung pinag-usapan namin ni Erica kanina na parang that one big project Oh, that yes. changed everything. Na parang, Oh. Ay! What? Yes. Ganun. I How was might, that? I might not see yung parang one big agad. Okay. Parang feeling ko ano siya, naging unti-unti siya. Parang hindi siya Okay. parang, one time, big time. Ay, ang laki agad nito. Parang feeling ko, kasi parang high risk din ako eh. Parang high risker ako. Like, ang dami kong gustong gawin. So parang yung transition na yun, yung yun nga, parang may kinita ka na ganito, ay parang, ang dami ko agad gustong bilhin. Yes. Ako naman, ang dami kong gustong bilhin, pero smarter way. Like parang, may luho, pero sabi ko, paano ko mas palalakin ulit to? Parang naging ganun ako, in a way. So parang unti-unti, parang hindi siya one time, big time na boom. Parang unti-unti, parang palaki ng palaki. Kasi parang sa investing, di ba, parang para mas pataasin mo yung worth mo, parang kailangan mong gumastos, kailangan mong bumili, kailangan mong mag-invest ka. Mhm. And then hanggang lumaki yung value mo. Parang feel ko naging ganun yung yung journey ko. Why do you think so? Na ganun yung path na napuntahan mo instead of yung usually pag may malaki parang Enjoy. sino kayo dyan? Ganyan. Enjoy. Or iba-iba, like we mentioned na kanina. So parang may nagsabi ba sa'yo na, kailangan mas invest dito? What happened there and sinong nagsabi sa'yo? Or ano yung experience that made you think na, okay, we have to be smart about this? Siguro, one thing na nakatulong, kasi yun nga, freelance ako, graduate ako 2012. Tanda. 2012, tapos freelance yon until 2016, dumating yung time na may sister-in-law ko na napunta sa isang insurance industry. Okay. So, ako naman, parang lang ako lagi, go-getter lang ako lang. Pag may aya sa akin, go agad ako. Laging ganon. So, sabi niya, sama ka sa akin dito, turuan kita ng ganito, ganyan, how to, parang insurance, investment, and all. Exacto, yung lumipat kasi ako agad. Parang out of nowhere, biglang umalis ng Malabon. 2015, parang okay. parang ayoko na. Oo, like, nag-rent ako ng isang condo muna sa Quezon City. Sakto yung condo na yon, malapit yung office ng insurance company na yon. So sabi ko, sige na nga, parang wala naman ako alam dyan at all. Anong alam ko sa insurance? Parang financial graduate ako. Right. Tapos, punta ako doon. Tapos training agad. Parang nag-training agad ako. May exam pala siya. Oh, okay. My goodness. Yes, so, yes. may license pala siya. Oh, okay. So yung... Pumasa naman. Yes. Eto na nga. So, 2 or 3, 2 parts siya. So yung first take, binagsak ko isa. Okay. Kasi parang hindi ko seryoso. Akala ko parang stock knowledge, parang about investing, about gastos, ganyan, insurance and all. Yung pala may mga technical words pala talaga na kailangan mo intindihin. Kasi magiging licensed insurance advisor ka. So yun, tapos siguro doon nagsimula yung journey ko na parang laging mantra doon, parang yung mantra namin lagi. Spend on something na kaya mo lang. Spend within your means. Within your kumbaga. means. Right. Laging ganun. So tumatak na sa akin lagi yun. Pero syempre, hindi ko siya nasusunod lagi. Okay. We love an Tumatak honest lang. king. Okay. So doon nagsimula yun. Alam mo yung kahit, nandun ako lagi sa part ko na parang, sure ba ako mababayaran ko to next month? Lagi akong ganun nun. Okay, no, that's Lagi good. akong ganun. As in, laging ganun. Kasi freelance di ba? Ito yung ayun, so, napunta na ako sa insurance industry. First month, laki yung kinita ko. Yay! First time, naka 6 digits ako. Uy! Okay. So, nakuha niya si 6 digits. Yes. Ano muna yung feeling mo nung nakuha mo na, eto ang sasabihin ko? Kasi parang wala lang sa akin na parang, ginagawa ko lang naman yung tinuro sa akin. Parang go lang ako ng go. Wala akong pake kung ano yung pumapasok, kung lumalabas. Bibili ko lang kung ano naman yung gusto ko, ganyan. Actually, isa pa sa nag-start, etong accessory din na to. Before that. Pero, ayan, ibang story naman yun. Pero doon tayo napunta sa insurance industry, di ba? So, yung first 6 digits na yun. So, nag-rent ako ng condo doon. Yes. Biglang in-offer nung agent, sir, tignan mo to, rent to own. Ay. Nakakuha ko ng Tricky. 6 digits. Okay. Sabi ko, sige, magkano? Ganyan. Ako wala akong alam sa mga, syempre pag bibili ka ng condo, alamin mo yung extra charges. That is huge. Ang dami noon, di ba, pang usapan yun, di ba? Ang dami pang mga extra charges. Ako, sabi ko,
parang kaya naman. Ako inisip ko, parang sayang din yung nire-rent ko monthly. Right. Yun na lang inisip ko. Sabi ko, lagi in-advise ng mga tito-tita mo lagi, huwag kang magtapon ng pera sa rent. Ganyan, bla bla bla. Dapat meron kang They sayo. always Oh, I say mean, that, yes. kung ba't magtatapon ka ng pera sa rent, kung pwede mo naman sa'yo na lang sana. Ganyan. So, doon nag-start. So, binili ko agad yun. Down good. agad ako. Okay. Dinown ko agad doon. Okay. Okay. Yun, syempre, excited ako. Bili agad ako ng gamit. Bili ako ng, Oh, wow. yung mga furniture, excited. Okay. Kasi parang, as a fine arts graduate, parang mahilig ako magde-design ng kung ano. No? So, Oh. dinesign ko yung condo. Yun, so parang high risk siya. Doon nagsimula yung pagiging high risk taker ko. Tama ba? High risk taker. Yun. So, yun. And how did that go? Grabe. What were the lessons Oo. from that? Ang laki nun Ang Oh, laking do risk agad. nun Ang Oo. daming lessons. Up until now, naging ano ko siya. So, from 2016 ko, yun yung first property na nakuha ko. Mm-mm. So, lesson, siguro hanggang ngayon natututo pa rin ako sa mga decision ko sa buhay. Oh yeah, important pa rin naman yan. So 2016 yun, di ba? 10 years after, ano yung mga biggest things na parang with what you know now, Mhm. how would you have approached it noon? I think, hindi naman sa panagsisisihan. Kasi pinili ko yun eh. Parang yung stress na nakuha ko lahat, naging lesson naman siya. Okay. Mm. And those are? What are the Lessons. So, stressful ito na. Ito Di na. ba, 2016, kinuha ko siya. Okay. So, rent to own. While you're living, binabayaran mo na. Ilang Yun yung maganda taon doon. ang rent to own na in-offer? Yung first, kasi usually, di ba, pagka nag-acquire ka ng property, pag hindi mo kayang i-full, iba-bank loan mo yung remaining. So, nabayaran ko na yung 20%, so 80% remaining sa bank. Okay. So, 10 or 15, depende na rin sa Mhm. ilo-loan mo. So, 2016 yun. So, natuto akong maging tsumika na dahil sa sales, dahil hindi ako madaldal. Right. So, fast forward 2 years after, 2018, meron akong teammate before sa PCU naman kasi nag-transfer lang ako sa UST. So, may teammate ako na parang magaling siya sa real estate. So, parang manager na siya yung position niya. Pero kabatch ko lang siya. Sabi niya, oy, nasa sales ka pala. Ba't di mo itry mag-real estate? Inaya niya ako mag-real estate. Dahil Okay. go-go lang ako Yes, sa... Tumalas go-go. ka din doon. Tumalon din ako doon. Okay. Pinagsabay ko yung insurance and real estate. Which is in fact, ang laking tulong din niya. Kasi parang, ang dami kong nakilalang tao, ang dami kong nakikilalang kung sino-sinong client. So, ang nangyayari yun, yung mga clients ko sa insurance, benta ko ng condo. And yung, ganon. Strategy. Aha. So, clients ko sa insurance, benta ko din. Sa condo, benta ko ng insurance. Parang ganon. Tapos, 2018, yun nga, napunta ko sa real estate company. So, meron naman in-offer doon. Ang daming offers. We love the offer May Tara. offer doon naman. Sabi, wait, Kunin. may ano naman, may employees discount. Pag bumili ko ng ganyan. Okay. Yan. So, Mhm. So, syempre, kinumpute ko pa rin as a insurance advisor, financial advisor. Kukumputin mo yung expense mo, ganyan, na hindi naman nasusunod. Mhm. Kahit sabi mo, dapat ito lang yung spend ko for this month, hindi naman nasusunod sa akin yun. So, parang ganun. Kinumpute ko, sabi ko, kaya pa ba? Sabi ko, sige, kayanin. Kaya! Go! Kaya okay. niya. Okay. Kinuha Pinalaki na siya ng naman. Pero 6 months. pre-selling siya. Okay. Ang maganda sa Okay. pre-selling, parang nagbabayad ka ng mababang amount for 5 years, let's say, bago habang ma-turn wala over. pa. Oo. Pag turn over na siya, kailangan mo na siya full pay. Ah. So, binayaran ko siya ng 5 years ng wala lang. Parang feeling ko, yun yung investment ko. Oh my God. Invest ako dun while meron akong titirahan na property. Mhm. Oo. So yun, high risk na naman. I mean, risk taker na naman. Oo. So yun. Grabe ang mga risks na Mm. tinake. I know. Miyos, grabe. So parang nasa mga real estate yata yung pag-risk ko na. Well, ayun nga, fast forward to today. Mm-mm. So doon na ba tayo? Sa today na? Or the lessons that you picked up from these things na wish you knew then na would you have done these things? Would you have maisip mo bang dagdagan mo na yung ipon or Yes. lalakihan yung more rackets pa ba? Yung May iibahin ka ba sa ways mo? with what you know now? Parang feeling ko, hindi ko siya masyadong even. Siguro, pero case-to-case basis kasi feeling ko Ako naman kasi, I'm lucky enough na ako lang sarili ko lang yung responsibility ko. Well, parang normal naman na tumulong sa family pag, if you can. Pero naging lucky ako na ako lang. Privilege din yun na Oo, hindi kailangan isipin yung parang na- ikaw muna tapos kung may Mhm. mga mistakes man o parang kailangan bumaluktot lang muna ng slide parang ikaw lang. Si self lang. I mean, yung Oo. responsibility ko, ako lang. So Yeah. parang, That kung nasa helps. same situation ako before, parang feeling ko hindi ko siya, I mean, kung yung lesson ko man doon,
Siguro mas bawasan ng konti yung pagiging Okay. risk taker ko. If this episode made you reflect on your own life decisions, then maybe it's time to ask yourself the same question. Yung mga choices mo, career moves, love life, big risks, or even those random impulsive decisions, worth it ba talaga? If you enjoyed this conversation, make sure to search and follow Worth It Ba on YouTube for the full episode. And if you have your own Worth It Ba moment, share it with us in the comments. Because at the end of the day, every choice comes with a story.